Good morning po. Blessed morning po sa inyong lahat. Isang umaga muli, isang araw ng linggo sa buhay po natin. Magkwentuhan na lang tayo. Tulad ng dayuhin ako ni Brother Danny at ni Brother Freddy nung araw na yun. 2 weeks ago, Brother Danny. No? Saturday, dumaan ng ating kapatid na yan sa bahay. And I was not expecting na daraan siya kaagad. At hindi ko hindi ko nga po inaakala na yung kanyang project sa amin sa parte ng Batangas ay uumpisahan na niya. We're able to pray. And nakapag-sharean kahit maiksi. Hindi ko po ang aking pong pasasalamat. Salamat, Sister Epi, Sister Ningning. Bigla ako nagpunta sa doktor. Sabi ng doktor, after 6 months, sige, balikan mo ko. But you have to, kailangan ko daw pong magpa-laboratory testing, full blood test, and ECG, X-ray. For the whole year, hindi ko po pinansin yun. 6 months, long pass. Sabi ko, di muna, wala naman ako nararamdaman eh. And then, lumipas ang birthday ko, sabi ko, 1 taon na, hindi pa kami nagkikita ng doktor ko. Sino po? Ay, walang wait. Rio. Sorry po. Yun nga po, isang kwento na nung ako po ay mag-schedule, kailangan po ako mag-fasting. At sa akin pong pagpa-fasting, nagsumbong na agad ang aking dear wife kay Pastor. Pastor, natakot yata si Rico. Bigla akong gustong magpa-appointment sa kanyang doktor. And I want to thank the Lord sa akin pong naging blood test. Hindi ko alam kung Chem-12 yun. And marami pong klaseng ng tinesting sa akin, potassium, and marami po. ECG, X-ray. Kwento ko lang po yung mga pangyayari yun sa akin pong pagpapasalamat kay Lord. Isang pasalamat na ang resulta po ng aking blood test ay mataas po ako. Honor po. Hindi po with high honors. Mataas po ang aking triglycerides. Mataas po ang aking cholesterol. And also, lalong pinagbawal ang chocolates. Mataas po ang sugar ko. Sabi ko, hirap po. Hirap pong mag-diet. And yung pong aking ECG, naman daw po ang aking puso, patuloy nagmamahal sa aking asawa.
Yun po sa aking lungs, okay naman din po. Kaya yun po ang aking pong pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos na ah mataas daw po ang aking uric acid, kaya ayon, sumasakit po ang aking mga kasukasuan. Salamat kay Lord. Maraming salamat kay Lord sa biyaya niya. Una po sa pampinansyal at sa mga pangangailangan. Yun po ang akin pong pagpapasalamat sa umagang ito. Una po kanina nasabi ko, kwentuhan na lang tayo. Kukumustahin ko lang po ang inyong 1 linggo, 2 linggo. Ilang taon na po kayong Kristiyano? Ako po ay 30. I don't know kung tama yung aking kwenta. 34 na po, sabi ng applied math from UP. Sa mahabang panahon na yon, and being a born-again Christian, una po akong tawagin ni Lord. More than 40 years na po ako bilang mananampalataya. Kaya po sabi ko, ang inyong paglago, ang inyong tayo sa pananampalatayang ito sa umagang ito. Ang ganda po ng awit kanina, all I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. Ano pong ibig sabihin noon? All I want. Jesus, dagdagan po natin ang ating pong mga pananampalataya. Ang status natin o level o antas ng ating mga pananampalataya, napakasimple pong sentence, all I want is you, Jesus. Ang ganda po ng awit. Napakadaling sabihin. Ngunit tandaan po ninyo, malalim po ang ibig sabihin ng all I want is you, Jesus. All I want is you, Jesus. Kaya ganun na lamang po ang aking tanong sa buhay po ng bawat isa sa atin. Maging nandito sa church, nasa Facebook Live, nasa Zoom. Ngayon, marami pong bagay na humahad lang upang patuloy po nating maipahayag, all I want is you, Jesus. Napakarami pong bagay. Dumaan pong eleksyon. Nalo po ba? Nabigyan ba kayo ng mga pabuya para iboto? Habi nga po ng aking asawa, bakit hindi tayo binibigyan? Mga sitwasyon, mga pangyayari sa buhay po natin, mga pangangailangan natin sa buhay. Sabi ko nga pa kay Brother Danny, Brother Freddy, nung araw na Sabado na yun. Maraming bagay na hindi natin napapansin na si Lord ang gumagawa sa atin noon. Ang Diyos ang gumagawa para sa atin noon. Mga bagay na yun.
Huwag lang natin pangungunahan ang Diyos. Natin, sasabihin sa sarili natin, hindi, matalino ko. Hindi ko susundin ang payo ng pastor. Hindi ko susundin ang mensahe sa araw na yun ng linggo dahil matalino ko. Nakaupo ako diyan, sa mga upuan na yan, nakikinig ng mensahe ni pastor. Malimit, nakakasakit po ng damdamin ang mensahe ni pastor. Masisisi ba natin si pastor? No! All I want is you, Jesus. Ganun po ang Diyos gumawa sa buhay natin. Maraming encouragement, maraming panghihikayat na sinasabi si pastor sa buhay po ng bawat isa. Bakit hindi mo natin darasin? Why question our pastor? Why question God? Paggising lamang po sa umaga, ipinapakita po na natin ang uri ng buhay natin bilang mga mananampalataya. Sino ngayong umaga nang sabi, thank you, Lord, I have a new day. Thank you, Lord. It is our worship day. Sabi ko nga po kay Brother Freddy na nasa bahay, sama si Brother, hindi po dahilan na sabihin, tao lamang po, tao lamang po. No? We are declaring all. May mga, sa dami ng dala-dalahin ng mga sitwasyon pangyayari na kanyang iniintindi sa buhay na to. Hayaan niyo si pastor na lang mamayat. Sasabihin niya, papalit ako. Lord, kaya. Ng ating pastor, times of refreshing. Nare-recall niyo po ba yung mensahe na yun ni pastor? Last week, ano pong mensahe ni pastor? It's all about regrets. May regret ba sa puso ng bawat isa na dito kayo dinala ni Lord? In the times of refreshing, na mensahe ni pastor, marami tayong gustong makita. Maraming ipinapahayag si Lord sa puso, sa isipan po natin. And also the regrets. May regrets ba sa puso natin? Bawat sitwasyon nangyayari sa buhay po natin. Why don't you look? Sinasamba mga kapatid. Si Brother Jojo po ang nag-song lead last week. Narinig niyo ang kanyang ibig ipahayag, mensahe? Wala po siya sinasabing, Lord, I love you. I love you, Lord. I love you, Lord. When was the last time na sinabi niyo, Lord Jesus, I love you. Lord, I love you. When was the last time?
O hindi nyo kayang sabihin, Lord, I love you. Mahal na mahal kita, Lord. Dahil kilala kita. Alam ko ang iyong ginagawa sa buhay ko. Ang mensahe po sa umagang ito ay ang kabuuan ng Colossians. Ating pagtunghayan ang Colossians chapter 3. Dito po ang isang mensahe na ibig kong makita at maipahayag sa bawat isa. Paano po ang focus nyo sa buhay bilang mga mananampalataya? Ganon man po kayo ka-busy, masasabing masyadong abala sa buhay na ito. Mga pinagkakaabalahan natin, mga kinakatakutan natin, mga imposible sa buhay natin, mga kapatid. Natural po na makita po natin, maranasan po natin ang mga bagay-bagay na yan. We should always focus our lives. Katulad po ng awit kanina. All I want is you, Jesus. Yun po ang kabuuan ng book of Colossians, mga kapatid, na naisulat ni Pablo sa mga taga-Colossians. In chapter 3, verses 1 to 4, in verse 1, nasabi po dito, if ye then be risen with Christ, where Christ sitteth on the right hand of God. In verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. And in verse 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Let us pray. Father in heaven, muli po marami pong salamat, Lord, sa mga sandaling alay na pagsamba ang aming pong iniaalay sa iyo, O dakilang Diyos. Hallelujah, omnipotent, God reigneth, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sa amin pong mga nabasa, Lord, patuloy, ito nga po ay tumimo, maunawaan po namin ito na lubusan at higit sa lahat, may pamuhay. Maraming pong salamat sa amin pong alay ng mga sandali to glorify your holy name, dakilang Diyos, in holiness and in truth, O God. Maraming pong salamat sa umagang ito, dakilang Diyos. And this is all we pray in Jesus' name and through the power of the Holy Ghost. Lahat nga po yung magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Muli po, ang Colossians po ay isang aklat ng panghihikayat ni Pablo sa mga taga-Colossa. Dahil ang Christians po o the church in Colossians nung panahon na yon ay may marami pong pinagdadaanan dahil sa mga bagay sa mundo. Para po sa panahon po natin. Katulad po ng isang natalong senador, ano pong sigaw niya? Tinanong siya, wala po kayong plataforma kaya kayo natalo. Bakit hindi ba plataforma ang pagtulong sa mahihirap? Yun po ang sagot ng natalong. Kumusta po ang buhay natin po bilang
mananampalataya, tinawag ng Diyos sa isang gampanin. Ang maluwalhati po ang ating dakilang Diyos. Ang sabi po sa verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, wherein Christ sitteth on the right hand of God. And in verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Magkasama po yung verse 1 and 2. What's our focus today bilang mga mananampalataya? Kaya nga po sabi ko sa inyo, bilang mga mananampalataya, ang sabi ko sa inyo kanina, ilang taon na o bago kayo mga mananampalataya o baguhan lang kayo sa ganitong pagsamba. Sa ganitong uri ng mga pagmimensahe. Na sa buhay po natin, wala po tayong dapat hangarin, kundi po ang kaalaman, ang katalinuhan na para sa Diyos. Ang pagkakilala sa Diyos na ating sinasamba. When I am sharing God, kapag sinishare ko, ang ating Panginoon Jesucristo, ang palagi ko pong sinasabi at ang ine-example ko po, ay ang kung sino mang nakaupong presidente ng Pilipinas. Kilala natin si Bongbong bilang presidente ng ating bansa. Ganun po ako mag-shake. Kilala ka ba niya? Kilala ba tayo niya? Si pastor nga, kilala ni Isnab. Dahil napaglingkod rin ni Pastor, ni Sister Michelle, mga yan. Ganun po ako mag-share. Ang aking pananampalataya, sabi ko sa kausap ko, ganito. Kilala ko ang Diyos na aking sinasamba at ako'y alam ko, sigurado ko, kilala niya ako. For He has given me the privilege to become child of God. John chapter 1 verse 12. Yun po ang pribilehiyo natin bilang mga mananampalataya, mga kapatid. What is your focus today? What is your focus of being a Christian today? Yun po ang aking pilit na itatanim sa puso, isipan po ng bawat isa sa umagang ito. Ang kahalagahan ng pagkakilala natin sa Diyos na ating sinasamba, na kinikilala. At sabi nga ni Pastor, huwag naman pong maging tagapagligtas lang ang ating Panginoon Jesucristo. Paano ang pagiging Lord and God niya sa buhay po natin? Ganun na natin kakilala ang Diyos na ating sinasamba. Ang encouragement ni Pablo dito po sa chapter 3, seek. Bakit hindi po natin saliksikin ang mga bagay ng mga kalangit kaysa sa mga bagay ng mga makaluma verses 1 and 2, mga kapatid. We are in Christ na, mga kapatid. We are all in Christ na. Kaya nga po, mababasin po natin sa verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Yung po, tumimo sa puso ko sa pakikinig ko po sa mga mensahe ni Pastor. Na makita po natin ang ibig ipahayag ni Pastor at tunay na pagkakilala natin sa Diyos na ating sinasamba. At yun po ay napahayag din po dito sa mga ipinabasa ni Pastor kay Sister Joyce kanina. Ano pong sabi dito sa verse 10? That ye might walk worthy of the Lord to all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Kumusta mga kapatid? Your knowledge of God na kinikilala nating Diyos sa tagapagligtas.
Nakikita lamang po natin, sabi ko nga kay Brother Danny, nakikita lang natin yung mga pampinansyal, mga pangangailangan natin sa buhay. Pero, ang Diyos na nagpupurbo natin. Ito po ang encouragement ni Pablo sa mga taga-Colossus noong panahon na yon. And increasing in the knowledge of God. Matthew 6:33 na palaging nababanggit ni Pastor dito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Thing shall be added unto you. Naranasan niyo na po ba yun? And all these things shall be added unto you. Siguro kaya wala pa akong apo. And I was praying, God, kailan ako magkakaapo? Kaya gagayahin ka ni Dia. Sige ka. And all these things shall be added unto you. Ganito. O nananatili po natin, yun po ang assignment ko sa inyo. Basahin niyo po ang Colossians. At mababasa niyo dito, and to decide that ye might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Verse 9 po ng chapter 1. Ganyan po, manghikayat si Pablo, ang salita ng Diyos, ang ibig niyang may patupad sa buhay po ng iglesia sa Colossus ng panahon na yon. Na kapag si pastor nag-encourage ng hikayat o nag-counsel sa inyo, tanggapin niyo kahit masakit. Huwag niyo na kontrahin si pastor. Tanggapin niyo. Pag natanggap nyo, magkulong kayo sa inyong kwarto, kausapin nyo si Lord. Lord, tama ba si pastor? Ginawa ko na po yan at mali. Huwag na tayo magpastor. Kundi rin lang natin pakikinggan ng ating pastor. Kaya nga sabi ni pastor, this is the highest, the hardest, and the holiest calling na dapat pakaingat-ingatan. Marami po akong naranasan kay pastor, mga kapatid. Pero, minsan kumukontra ako, mas gusto kong mangyari yung gusto ko. Yes, may mga damdamin tayo, mga kapatid. Isang tabi po natin ang ating pusong mamon. Isang tabi po natin ang mga katalinuhan natin. Dahil ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 2, we have the mind of Christ. Tayo po'y pinatalino ng Diyos. Hindi po para kontrahin ang salita ng Diyos because of the rudiments of this world. The basic principles. Ano po yun? Mga tradisyon. Basahin niyo po ang kabuuan ng Colossians. Marami po akong gustong ipahayag, ngunit ang sabi po dito sa
Sa Colossians chapter 2, in chapter 2 po ng Colossians, dahil ang mga taga-Colossians po ay nagdaraan chapter 2, in Colossians chapter 2, verse 8, beware. Mag-ingat daw po tayo. Lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not of Christ. You know? Siguro naman, madali nating unawaan yan. Beware! Mag-ingat po tayo. Sa mga nangyayari sa kapaligiran, sa katalinuhan ng mundong ito. Beware lest anyone spoil you through philosophy and vain deceit. After the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. We are all declaring sa awit kanina, all I want is you. Verses 1 and 2 ng chapter 3. Subukin natin patuloy natin saliksikin ng mga bagay ng mga makalangit, hindi po ang mga bagay na nandito sa lupa. Isang mensahe po, mga kapatid, na sabi nga po ni Pastor, hindi mo pwedeng ipilit. Subukan ninyong ipilit ito. Ito mga ganitong mensahe, subukan ninyong ipilit sa inyong mahal sa buhay, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong kaibigan. Sigurado pag ipinilit nyo, parang saging na saba, na kinalburo po yan. Kayo gay nakatikim na ng kanalborong saging na saba. Hindi po masarap yon. Kailangan po ang saging ay mahinog ng kusa. Upang pagtinikman ninyo masarap, matamis, malinamnam. Marami pong gumagawa niya sa amin sa Batangas. Dahil marami yung saging Lalo na pag kailangan mabenta ng saging, kalburuhin na yan. Lalagyan ng kalburo. Isa pong mensahe, mga kapatid, na wala pong hangarin si Pablo nung panahon na yon at maging sa panahon po natin, mga kapatid. Makita, maunawaan po natin ang isang katotohanan ating po sinasamba. Yes, we are all in Christ. Kasama po natin ang Diyos. For He will never leave us nor forsake us, mga kapatid. Sa panghihikayat na ito ni Pablo, ay sinam up ko po ang mensaheng ito sa isang kapahayagan po ni Pablo rin.
At pwede, para po sa akin to ha, pwede rin po ito ang maging summary ng Book of Colossians, mga kapatid. Para po, sa panahon po natin, sa buhay po natin, ay ang Romans chapter 12, verses 1 and 2. Diya pake. Thank you. Romans chapter 12, verses 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And verse 2, and be not conformed to this world, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good, and acceptable and perfect will of God. Yan po ang kabuuan ng mensahe sa umagang ito. God bless po. Tayo po lahat tayo tumayo. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Ama, maraming po salamat sa mga sandali na inalay mo po, Panginoon, upang magamit po ako sa isang panghihikayat katulad po ni Pablo noon sa iglesia sa Colossus, Dakilang Diyos. Lord, marami pong salamat sa katalinuhan na biyaya mo po sa buhay ko, sa buhay po namin ng iyong iglesia, Lord. Isang katalinuhan na so that we may focus our lives, Lord. Lord, isang uri ng buhay na patuloy at patuloy na nanatili sa iyo at higit sa lahat, maraming kaalaman patungkol sa iyo, Dakilang Diyos. And we continually pray, Lord, more of you, Lord. More of you. We want more of you, Lord, sa buhay po ng bawat isa. Pagpalain po ang mga naging kapahayagan po ng iyong salita sa buhay po ng iyong iglesia sa umagang ito. O Dakilang Diyos, portion for your glory. And this is all we pray in Jesus' name. Ang lahat nga po na nakikisay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. And we bless your holy name, O God. Hallelujah.